Hello everyone and hello Cancer. Itong reading na to ay para sa February 2026 ninyo. Titignan natin ang energies for the month and ano yung mga advice cards na gustong ibigay ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na to is to give guidance, sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Cancer, you have the Seven of Swords in your past. Itong mga nakaraan na buwan, mukhang dumaan ka sa isang sitwasyon na puno ng betrayal o kaya naman ay sinubukan kang lusutan ng medyo mapanlinlang na tao. Baka may mga taong hindi naging tapat sa'yo o ikaw mismo ang gumawa ng paraan para makatakas sa isang commitment na ayaw mo na talagang harapin. Pwedeng naging maingat ka dahil sa takot na ma-manipulate ng iba. Ang energy na to ay nagiiwan sa'yo ng doubt, ng pag-aalinlangan, na para bang kailangan mo laging maging defensive para maprotektahan ang sarili mo mula sa mga taong may hidden agenda. You have the star in your present. Ngayong February, eto ka sa stage ng healing. Matapos yung mga gulo, unti-unti mong nakikita yung hope sa dulo ng tunnel. May mas malinaw na sa'yo ang mga gusto mo at nararamdaman mo ang inspiration na bumangon at ayusin ang buhay mo. Ito ang panahon ng renewal para sa'yo, Cancer. Hindi mo na kinakailangan na maging urgent. I-embrace mo ang peace of mind na meron sa'yo. Ang universe ay nagbibigay sa'yo ng pagkakataon para maging optimistic ulit sa mga plano mong matagal nang nakatambak. You have the Six of Swords as your potential energy. Ang energy na papasok sa'yo ay tungkol sa transition. Iiwan mo na ang mga turbulent, yung mga magugulo na emosyon at lilipat ka na sa mas kalmadong situation. Dahil medyo mabigat pa ang pakiramdam, ang mahalaga ay nagmo-move on sa napapunta sa isang mas stable na lugar, na environment. Huwag kang matakot na iwan ng mga bagay na tao na hindi na nakakapagbigay ng value or nakakatulong sa growth. Itong journey na to ay kailangan para sa recovery mo. Isipin mo na lang na ito ay isang necessary na gawin. Kailangan ito para maka-exit, para makarating ka sa destination na mas karapat-dapat para sa'yo. You have the Magician reverse as your advice card. Mag-ingat ka sa pagiging unproductive or sa paggamit ng maling paraan para makuha ang gusto mo. Baka kasi sinusubukan mong i-shortcut ang proseso para sa huli magiging deceptive or mapanlinlang ang resulta nito. Huwag kang magpasilaw sa mga illusions na akala mo ay solusyon. Maging authentic ka sa mga kilos mo ngayong buwan. Kung nararamdaman mo, Cancer, na wala kang focus, huwag mong pilitin na gumawa ng malalaking desisyon. Mas mabuting mag-evaluate ka muna kaysa gumamit ng manipulation para lang mapaboran mo yung pagkakataon. Or mapaboran ka ng pagkakataon. Ang potential outcome mo ay ang Emperor. Magkakaroon ka ng authority sa sarili mong buhay. Magiging disciplined ka na mas magiging malinaw ang iyong leadership pagdating sa mga personal mong desisyon. Magkakaroon ka ng structure ang araw-araw mo na matagal mo nang hinahanap. Ang resulta ng lahat ng pinagdadaanan mo ay stability. Hindi ka na basta-basta matitinag ng emosyon mo dahil alam mo na kung paano mag-establish ng boundaries.
ikaw na ang magiging master ng sarili mong tadhana sa pagtatapos ng buwan na to. Pagdating naman sa relationships, naging complicated ang nakaraan mo dahil sa dishonesty. Baka may mga sikretong nalaman ka o o baka kaya naman ay nakaramdam ka ng pagtataksil na sumira sa tiwala mo. Naging mailap ang sincerity sa pagitan ninyo kaya naging puno ng suspicion ang relasyon. Kung single ka, baka may sinalihan kang fling or hindi naman ay na hindi naman pala seryoso. Ang vibe mo noon ay parang laging naghahanap ng escape dahil ayaw mong matrap sa isang situation na puno ng panloloko. Ngayon, mas positive na ang pananaw mo sa pag-ibig. Nagkakaroon ka na ng clarity kung anong klaseng partner ba talaga ang kailangan mo. May peace ka, may tranquility na nararamdaman sa sarili mo at handa ka ng maging vulnerable ulit para sa tamang tao. Kung nasa isang relationship ka, ito ang time para sa reconciliation at mas malalim na understanding. Ang hope ay bumabalik na at mas nagiging spiritual o malalim ang connection niyo sa isa't isa. Parang nakahinga ka na ng maluwag pagkatapos ng mahabang panahon. Ang susunod na kabanatang ng love life mo ay tungkol sa moving forward. Kung galing ka sa isang toxic na breakup, ito na ang oras na talagang makaka-recover ka na. May darating na opportunity para lumayo na sa drama at pumunta sa isang relasyon na mas peaceful. Huwag kang matakot na bitawan ang mga emotional baggage mo. Ang energy ay nagtutulak sa'yo na maghanap ng isang partner na kayang magbigay sa iyo ng security at hindi lang puro sakit ng ulo. Ito ay isang transition papunta sa isang mas seryosong commitment. Pagdating sa love, Cancer, wag kang maging manipulative na partner para lang makuha ang gusto mo. Minsan dahil sa takot nating masaktan, gumagamit tayo ng pangluloko, ah, o hindi natin sinasabi yung buong katotohanan. Iwasan natin yung pagiging insincere dahil madali itong mabubwisto. Kung kung may bago kang kinikilala, huwag kang masyadong ma-impress agad sa mga matatamis sa salita nila. Baka kasi puro illusion lang ang pinapakita niya sa'yo. Maging realistic ka at huwag mong hayaang mamislead ka ng iyong pasariling desperation na magkaroon ng katuwang. Sa love life mo ngayong February, isang solid at secure na foundation ang meron. Maaaring makatagpo ka ng isang tao na may strong personality at kayang mag-provide ng protection at stability sa'yo. Magiging mas grounded ang approach mo sa love, magkakaroon ng order ang puso mo. Hindi ka na basta-basta magpapadala sa bugso ng damdamin dahil ang hanap mo na ngayon ay long-term na relasyon na may malinaw na direction. Magiging firm ka na sa mga standards na hindi ka natatanggap ng kung ano-ano lang. So, advice cards tayo. Kung nakatulong sa inyong reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube and follow kung kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Cancer, your first advice card is cooperation instead of competition. Itigil mo na ang pakipagpaligsahan, yung competition sa ibang tao. Ang sayo ay sayo at walang makakaagaw niyan. Connected ito sa Seven of Swords mo. Baka kaya ka laging sneaky or naiisipin mong mangloko ng ibang tao ay dahil pakiramdam mo ay mauubusan ka o malalamangan ka. Ang totoo, merong kasaganahan, merong abundance para sa lahat. Instead na ituring mong kalaban ang paligid mo, subukan mong pakikipagkapwa, pakikipag-cooperate. Kapag natutunan mong makipag-partner, makipag-ugnayan sa iba, mas mabilis na mong maaabot ang kahit anong gusto mo nang hindi ka napapagod sa pagbabantay kung sino ang kukuha ng pwesto mo. Kasi kung may totoong cooperation dyan, Cancer, that means
Dapat yun. At hindi mo kailangang makipag-compete sa ibang tao kung ang gusto mong mangyari ay pure na cooperation, yun din yung parating na tulong para sa'yo. Your next advice cards are obstacles and blocks are lifted. Huminga ka na ng malalim dahil ang mga dating hadlang o yung obstacles sa buhay mo ay unti-unti nang nililinis dahil sa ginawa mong pagbabago ng energy, yung the star vibe mo ngayon, ang mga dating blocks ay kusang nawawala. Makakaranas ka ng mas mabilis na pag-unlad, mas magandang progress sa mga projects mo. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa gratitude or yung pagpapasalamat sa puso mo. Huwag mong kakalimutan ang mga biyayang natatanggap mo para tuloy-tuloy ang pasok ng kasaganahan sa buhay mo sa buwan na to. Ang next advice card mo is make it God's. Bitawan mo na ang konsepto ng akin. Yung pera ko to, relasyon ko to, trabaho ko ito, konektado ito sa magician reversed advice. Kapag masyado kang nakakapit o nagmamanipulate para makuha ang gusto mo, lalo kang nakukulong. Ang tunay na kalayaan ay dumarating kapag ipinaubaya mo na sa itaas ang resulta. Humingi ka ng tulong na mapalaya ka sa bilangguan ng iyong sariling pag-iisip. Kapag hinayaan mong ang Diyos, universe, ang mag-drive, doon mo makikita kung anong tamang hakbang ang dapat mong gawin ng walang takot. Your next advice card is perfectionism. Bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na magkamali. Ang paghahangad ng kasakdalan or perfectionism ay isang uri ng bilangguan na pumapatay sa iyong pagka-creative, pagka-malikhain. Minsan kaya ka nagiging unproductive dahil sa takot na hindi maging perfect yung ginagawa mo. Yung mga pagkakamali ay ang ugat ng tunay na pagbabago. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot na magkamali, lalo na sa mga relasyon o sa trabaho. Sa ilalim ng energy ng emperor kanina, kailangan mo ng structure. Pero hindi ibig sabihin ito na dapat maging perfect o walang bahid ang ikaw sa lahat ng pagkakataon. Ang relationship advice mo is reconciliation. Sa usapang puso may pakikipagkasundo na darating. May isang tao mula sa past mo, sa nakaraan mo na muling magpaparamdam. Maaring ito yung tao na sangkot sa Seven of Swords mo kanina. O kaya naman ay isang pagkakataon para ayusin ang isang paghihiwalay na hindi maganda. Or yung bitter yung mga nangyari na break up, na pag-aaway. Gamitin mo ang star energy mo para magpatawad. Pero gamitin mo rin ang the emperor energy mo para maglagay ng boundaries. Hindi ibig sabihin na bumalik sila ay dapat mo nang papasukin agad sa buhay mo. Ang mahalaga ay ang healing at ang pagsasaayos na kung ano yung nasira noon. Your next advice card is a crystal advice, appetite. Progress, not perfection. Huwag mong ikumpara ang iyong journey sa narating ng iba. Huwag mong i-compare yung sarili mo. Ang mahalaga ay ang iyong pag-unlad, yung progress mo. Hindi ang pagiging perfecto. Minsan, masyado tayong focus sa kung gaano pa kalayo ang lalakarin natin. Nakakalimutan natin na tignan kung gaano na kalayo ang ating narating. Tandaan mo, Cancer, ang pagkakaroon ng disiplina gaya ng The Emperor ay hindi tungkol sa pagiging flawless. Tungkol ito sa pagpapatuloy kahit may mga pagkakamali.
I-celebrate mo ang bawat maliit na tagumpay mo ngayong February dahil bawat hakbang, pasulong man o kokonti ang steps ay importante. Yan ang forecast ninyo. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.